Bishop kanina, kung meron kang takot at may problema ka, kagatin mo ang dila mo, hindi ka obligadong sabihin yan. Hello? Sapagkat kapag sinabi mo mga bagay na yun, lumalabas iyon, nagkakaroon siya ng buhay na manifestasyon at nagiging problema yung problema mo. Hello? Ang sabi nga po dun sa napakinggan ko, ang problema daw po ay hindi nagiging problema kapag hindi natin inisip na problema yun. Amen. Hello? Amen. It is on our condition kung ang problema ba yun ay magiging problema ba natin o hahayaan natin na yung problema na yun ay baguhin tayo or hahayaan natin ang Diyos na dun sa problema na yun ay ipapakita niya yung nakamamangha niyang gawa. Hello? Hello? Kaya po yung mensahe sa hapon pong ito, I really pray, na pakinggan po nating maigi. At hayaan po natin na huwag lamang po kayong pumupunta dito every Sunday and we just want attendance. We don't want attendance. We want change in every word na napapakinggan natin. Pagbabago sa bawat salita na maihahayag dito. Sapagkat sabi ko nga, nag-effort na tayo magbihis. Nag-effort na tayo, minsan yung iba nagkakasulina pa. Yung iba naglalakad ng medyo, hindi naman mahaba, pero naglalakad pa din. Yung iba gumagastos ng pamasahe. Kaya po, kapag gusto nating sulitin ang mga bagay na yon, kapag pumunta po tayo dito, hayaan natin, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin? Hello? Ang sabi nga po doon, ang lahat ng salita ay para sa lahat, hindi lamang sa iilan. Hello? Sabihin nga natin, ang salita ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang sa iilan. Kaya tatanggap ka ngayon. Amen? Tatanggap ka ng salita. Para mamaya po sa live application po natin, hindi po natin sasabihin na generic. Meron po talaga kayong natutunan sa hapon pong ito. Kasi po, sinabi po natin, dineclare na po natin ngayon na lahat na maihahayag sa hapon pong ito ay para sa atin. Amen? Purihin po natin ang dakilang Diyos. Amen. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa discipleship series po natin na sinimulan po natin noong May 2023. At ito po ang Module 11 po natin. Biruin niyo po, Module 11, pero ito po ay series, pakilan ng series, ang haba na ho. Kung titignan niyo po yung mga pinag-aralan natin, ang haba na pinag-aralan natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasama kita, gagraduate. Kaya seryosohin mo ang pakikinig. Amen? So, sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin yung metamorpho. Amen? Ang metamorpho po, ayan po, ay Greek word ng transformation. Amen? Ano nga daw po ang metamorpho? Ito po ay Griegong salita ng ibig sabihin ay transformation. Amen? Transformation. At ang pinakamagandang halimbawa po sa transformation na ginamit po ng Biblia ay butterfly. Kasi po ang butterfly po ay merong prosesong pinanggalingan upang siya ay maging isang paru-paro. Nagsimula siya sa parang dot na white na parang itlog. Ngayon ay lumaki siya at naging uod. At after several days, siya ay papalibutan niya ang kanyang katawan ng parang yung laway niya, yung parang web. At magkukulong siya doon, pag-aano siya doon, magde-devotion siya doon for how many days. At pag right time na, magiging butterfly na siya. Amen? Maganda po ba ang prosesong yon? Pangit po ba yung uod? Yes, di ba? Meron po bang nagandahan sa uod? Wow, ang ganda naman ang uod na to. Amen? Hindi. Nagandahan tayo sa uod kapag naging butterfly na siya, naging paru-paro. At kaya po sa hapon pong ito, inaanyayahan ko rin po kayo na ang reading assignment po natin ay yung metamorpho, ang tunay na pagbabago. Pero hindi po ang pagtuturo natin dito ay parang kinuha lang po natin dito at itinuro po natin dito. Meron po mga ilan. Hindi po gano'n ang way ng pagtuturo ng pastor. Ito po ay guide lamang. Hello? Guide lamang. At, sorry na Bishop ha. Kasi kung napapanood ba ito ni Bishop, kung gusto nyo pong basahin yan, humingi po kayo ng copy, libre lamang po. Wala pong babayaran. Amen? Humingi po kayo ng copy. Kasi po, tulong po ito.
Tulong po ito dun sa mapapakinggan nyo ngayon. Amen? Kung ano man po yung mapapakinggan nyo dito, kapag nagbasa tayo pag-uwi, meron kang baon-baon na pwede mo pang supplement dun sa mga bagay na napakinggan mo na. Amen? Sino po dito nakakaalam na after 10 minutes ng pag-uwi natin dito, nakalimutan nyo na yung mga pinagsasabi natin dito? Yes! Kaya po, I really encourage to take down notes. Amen? Kung seryoso po tayo sa pag-aaral, kung seryoso po tayo sa changes this year, magagampanan po natin ang lahat ng bagay na yun kapag tinitake down po natin. Kung ayaw po natin mag-take down, pwede naman po ulit-ulitin. Ito po ay ina-upload natin sa ating YouTube, ina-upload po natin sa ating Facebook, so mapapakinggan nyo po. Amen? Alam niyo po, sa corporate team po, meron po kaming tinatawag na root cause analysis. Ang root cause analysis po ay isang proseso ng pag-alam ng problema. Kunwari po, sa isang kumpanya, meron po bang problema na kinakaharap ang kumpanya? Meron, tama? At parang masolusyonan yung problema ng isang kumpanya o maging, ito rin po ginagamit sa mga negosyo. Kung yung negosyo po ay talagang into making profits po sila, kailangan po nilang gumamit ng root cause analysis. Ito po ay proseso. Ibig sabihin, mula sa ugat, hahanapin, ano bang ugat? Bakit may problema? Bibigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Sino po dito nakakain na sa fast food? Huwag na po tayo magbanggit ng kahit anong fast food. Marahil alam niyo na yan. Jollibee, McDonald's, lahat po ng fast food. Meron po ba dito? Meron po dito. Nakakain na tayo lahat. Napansin niyo po ba minsan yung table ay nilalangaw? Tama? Nilalangaw yung table, tama? Meron po yon. Alam niyo po ba na ginagawa niyo ng root cause analysis, bakit nilalangaw yung table? Ngayon hahanapin. I-check. Meron bang mga butas doon sa lugar na nakakapasok ang langaw? Yung basahan ba na ginamit sa pampunas doon sa table na yun ay malagkit at hindi properly na nahugasan? O baka naman ay merong source yung langaw, may mga basura sa paligid na kailangan alisin upang hindi pamahaya ng langaw. Ibig sabihin, ang ginagawa po dito, hinahanap itong ugat. Kasi yun po bang malakit na table ay symptoms nung pinaka talagang cause. Tama? Yung langaw po ba ay root cause or symptoms? Symptoms yung langaw. Ganun din tayo. Sino po dito sumasakit ang ulo? Kapag sumasakit po ba ang ulo nyo, automatic sira ulo na tayo? Hindi, tama? Minsan po, sumasakit ang ulo kasi gutom. Tama, mali. Ako po, bawal sa akin talaga magutom. Kaya as much as possible, meron po akong daladalang pagkain sa bag, paminsan. Dapat kasi kumakain po talaga. Kasi ang sakit po sa ulo na nagugutom. Amen? Meron namang vertigo. Tama? Meron po, wala dito. I pray wala po sa atin nagkakaber. Kaya masakit ang ulo. Meron namang masakit ang ulo kasi merong hindi nakatulog ng maayos. Tama? Masakit po yan. Puyat. Diba? Prone din po ko doon. Kasi ang panghapon. At pwede naman po walang pera. Amen? Minsan nakakasakit din po. Nakakainit ng ulo. So marami pong dahilan. Bakit? Ngayon, tatanungin ko po kayo, bakit masakit ang ulo mo? Minsan sabihin, hindi ko alam eh. So kaya po, dapat nating hanapin yung ugat. Ganun po ang paghahanap ng solusyon. Ano ba ang ugat? Anong ugat? Bakit nag-aaway yung magkapamilya? Dahil pala, ginamit ng kapatid yung damit. Eh, hindi naman pala dapat. Anong sintomas? Nagsisigawan. Amen? Minsan, kapag Kristiyano, paminsan, ay Kristiyano na din, nagsasalita ng masasakit na salita. Nagamit lang ang damit. Tama? Ano po ang root cause doon? Ginamit kasi yung damit. Ano ang sintomas? Nagsisigawan sila. Nagkakagulo. Amen? Tingin po kayo sa akin. Huwag tayo magpa-distract sa mga paligid. Amen? So, tignan mo natin, ano ba ang problema ng tao? Amen?
what is the real problem? Ano ba talaga ang problema? Sa mundong ito, para malaman natin, kasi sinabi natin last Sunday, gusto natin ng pagbabago, tama? Meron pong nabanggit sa live application na kaya siya nag-worry kasi meron siyang doubt, may pagdududa siya, kaya tayo nag-aalala, yun ang root cause. Ngayon, ano ba talaga ang problema? Kailangan malaman natin ang problema kasi kapag hindi natin alam ang problema, kahit anong solusyon ang ipagkaloob o gawin natin, hindi natin matatapos yung problema kasi hindi talaga natin alam kung ano ba talaga ang sanhi noong problemang yon. Are you with me? Amen. Kaya ang sagot po dyan, what is the real problem is, pindot lang po yan, Pastor. Pakipindot nga po. The real problem is spiritual. Amen. Ang tunay na problema ay spiritual. Hello? Kaya, bakit po natin tinuturo ito, Pastor? Bakit natin nililinaw to? Kasi po, kapag humayo po tayo, at nakakita tayo ng isang taong, for example, wala siya sa kalooban ng Diyos, naninigarilyo, nagsusugal, naglalasing, nagbababae, hindi natin pwedeng sabihin, kaya ka ganyan, talagang grabe ka talaga, pupunta ka ng impyerno. Kasi hindi nila talaga yung totoong problema. Ang totoong problema po ay spiritual. Spiritual problem. Kapag ito ay nasolusyonan natin, alam nyo po, hindi nyo na kailangan sabihan siya na alam mo ba, brother, sister, yung ginagawa mo mali. Kasi kapag na-realize nila na ito yung problema, may pagbabago at nasusolusyonan natin yung totoong root cause ng problemang yon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang spiritual problem? Pangalawang tanong, ang una natin tinanong, what is the real problem? Ano ba ang totoong problema? Sinagot natin, spiritual. Amen? Ngayon, ang pangalawang tanong natin, ano ba ang spiritual problem? Next slide, anong sin? Sabihin nga natin kasalanan. Sabihin natin kasalanan. May sinabi po ba akong mga kasalanan? Ano pong sinabi ko? Kasalanan. May tinutukoy sa Biblia isang kasalanan. Amen? Na kapag yun ang nasolusyonan natin, lahat ng mga bagay at problema natin ay masusolusyonan na din sapagkat alam natin yung pinaka-root cause kung bakit ganun tayo. Amen? Hello? So sabi po dito, basahin po natin sa next verse. John 1:29, ang sabi po dyan, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Basahin nga po natin yung naka-yellow dyan, nag-aalis ng kasalanan. May mga? Meron po bang word ng mga? Ano po ang inaalis ng kordero ng Diyos? Kasalanan. Sa English po, the next day, Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin. Mas concrete. Kasi kapag meron pong mayroon siyang tiyak na tinutukoy. Hello? Parang sinabi natin, the President. Sino po ang tinutukoy natin doon? Sa kapanahunan po natin ngayon, ang tinutukoy natin ay si BBM. Nakikita niyo po? Malinaw po? Malinaw po? So, ilan po ang kasalanang dapat alisin? Ilan po? Huwag po kayo magduda. Ano yun po, nag-aaral nga po tayo eh. Ulitin natin ha. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ilan po ang kasalanang dapat alisin ng kordero ni Jesus? Ilan po? Hindi po tayo nakikinig. Ulitin po. Hindi po tayo aalis dito. Kasi ito pa lamang po hindi natin maunawaan eh. Alam niyo po, I am being intentional in teaching and preaching in this pulpit. Why? Kasi gusto ko po may pagbabago tayo sa taong ito. Hindi po natin sasabihin na out there na ano ba ang kasalanan? Maraming kasalanan. No! Meron lamang po isang kasalanan na dapat ayusin ng Diyos. And every sin na magpapalo ay maaayos na kapag ito po ay nalaman natin. Hello? Amen? So ano po yung kasalanan na yan? In the next, ano po natin, pakipindot po. Sa Greek po, kasi huugutin po natin siya sa original.
para maunawaan mo natin. Ang original ang kasalanan po dyan sa Greek ay hamartia, na ang ibig sabihin po ay sinful nature. Yung kalikasan ng kasalanan ay nasa iyo. Hello? Ang tatanungin ko po kayo, ito po malinaw po, sa estado niyo po ngayon na Kristiyano na kayo, tanungin ko po kayo po ba ay meron pang kasalanang likas sa inyong mga katao? Meron po ba tayong likas na? Huwag niyo po gayahin si Pastor. Sagutin niyo po ito. Gusto ko po kayong tanungin. Kayo po ba ay makasalanan? Taas po na kamay ng makasalanan. Sino po makasalanan dito? Sige po. Sige po, taas niyo po. Huwag mo maiyak. Sino naman po dito ay nagkakasala? Sino po dito? Ako po, nagkakasala ako. Ulitin ko po Sino uli ang mga kasalanan? Okay. So, alam ko na po ang dapat natin ayusin ngayon. Kailangan pala natin palinawin itong bagay na ito. Ito pong sinful nature, yung kalikasan ng kasalanan, ito po yung kasalanan na kahit wala ka pang ginagawa, makasalanan ka na. Kasi meron ka nito. Amen? Meron ka nito. Likas na kasalanan. Ang bata po ba, tuturuan mo magsinungaling? Pero may mga bata na bata palang marunong na ang kasi meron silang kalikasan ng pagkakasala o kasalanan nasa kanila na. Ang sabi po doon, nung tayo pa lamang po ay nasa napupunan, tayo po ay makasalanan na. Hello? Ibig sabihin lahat ng itong mga batang to, makasalanan yan. Kung hindi nila tatanggapin si Jesus, makasalanan yan. Ay, hindi po tayo dito kasi po, inaayos natin yung mindset natin. Lumalago na ho tayo. Hello? We are being serious in our Christian walk. Kaya kailangan nyo malaman ano ba ang inaayos natin. Ang inaayos po natin dito ay Espiritu. Amen? Ang inaayos po natin dito ay Espiritu. Kasi ito po yung kasalanan. Sinful nature. Ang tanong, Pastor, saan nanggaling yung sinful nature natin? Sino po nakakakilala kay paring Adan? Sino po nakakilala? Kay Adan po. Sino nakakilala? O si Adan. Si Adan, yung asawa ni Eva. Hindi po yan yung asawa nyo o kapitbahay nyo. Amen? Nagkasala po ba si Adan? Saan tayo nanggaling? Kay Adan at si Eva. Nagkasala sila? So, dumalo yung kasalanan, meron tayo. So, yung mga batang yan, I'm being meron po akong pinapakawalang salita ngayon. Yung mga batang yan, kung hindi nila tatanggapin si Jesus as personal Lord and Savior, makasalanan sila. I am being very clear. And then I am being bold sa statement po na ito. Bakit? Hindi natin mauunawaan Hindi natin magagamot. Amen? Kapag hindi natin inamin na meron talagang problema. Amen? Ang may cancer po, gagaling po ba sila kung i-deny nila na may cancer sila? Hindi, right? Kahit anong sakit, yung sakit ko, nararamdaman ko, kung i-deny kung wala akong ganun, hindi masusolusyonan yung aking sakit. So, ang sakit ng mundo ay ang kasalanan, yung hamartia, yung likas na pagkakasala nila. Ngayon, ipapakita natin, next slide po, ipapakita natin na merong ginamit sa Bible na isa pang kasalanan. Sabi po dito, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Sa Tagalog, basahin po natin. Sapagkat ang lahat ay at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano naman po itong nagkasala? Tignan natin sa Greek kasi magkaiba po ang wordings po niyan sa Greek. Tignan po natin sa Greek. Ang kasalanan na tinutukoy naman dito ay hamartano, sinful act. Yung mga makasalanan mong gawa. Ang pagsisinungaling, pandaraya, pangangalunya, at lahat po na isipin yung act of sin. Magkaiba po yun sa likas na kasalanan, minanang kasalanan, at iba po yung ginagawang kasalanan. Nagkakaintindihan po tayo. Amen? Nagkakaintindihan po tayo. Iba po yung likas kang makasalanan at ikaw ay nakagagawa ng kasalanan. Guess what? Ang bawat Kristiyano po na nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na makasalanan.
pero maaari pa rin makagawa ng Kasalanan. tatanungin ko muli kayo, sino po dito ang makasalanan? Sino po dito? Taas niyo po kamay niyo. Sino ang makasalanan dito? Alam niyo po bakit po natin ginagawa to? Para po matest kung meron po kayong understanding na sa pinag-aaralan po natin. Kasi kapag sinabi niyo po kung ako naman po ang tinanong, sino dito ang makasalanan, hindi po ako magtataas ng kamay. Bakit? Tinanggap ko na si Jesucristo at ang kasalanang likas na minana ko kay Adan ay pinawi niya na. Pero kung tatanungin ako, nagkakasala pa po ba ako? Yes. Kaya muli po, magkaunawaan po tayong lahat dito. Uulitin ko po ang tanong, malinaw. Kung gusto niyo pong matapos ako, sumagot po tayo. Amen. Kasi maiksi lang po ito. Hindi po ito ganun kahaba. Pero gusto ko lamang po kayong i-test yung understanding po natin. Alam niyo po, ang joy ng isang pastor, kapag lumabas po kayo, pinagtanong sa inyo, alam po natin ang isasagot natin. At talagang pinaniniwalaan po natin yun. Amen. Tatanungin ko po, sino po dito ang makasalanan? Huwag po tayong huwag lang gaya-gaya ha. Bibigyan ko po kayo ng 3 seconds. Sino po dito makasalanan? Okay. Very good. Good, Lord. Salamat, Lord. Inabot kami ng isang taon para maunawaan. O, sino po dito nagkakasala? O, huwag na po kayo parang proud pa kayo na nagkakasala tayo. No. Amen. So, malinaw na ho. Magkaiba ang sinful nature, yung likas na kasalanan, at iba ang sinful act. Ibig sabihin, ang simple act yung nagagawa nating kasalanan. So ano po ang tunay na problema? Kasalanan. At ano po yung kasalanan yun? Yung likas na kasalanang minana natin. Malinaw? Kaya wala na. Alam niyo po, pag naiintindihan niyo to, hindi na tayo magiging judgmental. Hello? Hello? Kasi isipin natin, hindi na tayo mag-isip na, kaya niya ginagawa yun kasi makasalanan siya. Ano naman ang application natin doon? I-share ko nga sa kanya si Jesus para yung sinful nature na meron siya ay pagbuhin ng Panginoon. Hello? Amen. Amen? Amen? Narinig niyo po ang ating isipan ngayon. Hindi na tayo maging, kaya ganyan yan kasi mapadikit sa mga lalaki, napakalandi. Hindi na po tayo maging gano'n. Alam niyo po, gusto nating baguhin ang attitude and behavior of the tao, baguhin natin yung nasa loob nila, yung sinful nature, yung likas na kasalanan. At sino lang po makakapagbago nun? Si Jesus. Hello? Amen? Si Jesus. Next verse po. Tingnan po natin yung next slide para mas maunawaan po natin to. Kasi pinag-uusapan po natin, metamorpho, ang tunay na pagbabago, ay pakipindot naman po kung sino po ang Ang sabi po dito, next slide po. Ayan. Ang sinful act ay sintomas lamang ng sinful nature. Kaya nagkakasala ang tao dahil meron siyang sinful nature. Hindi po baliktad na siya ay makasalanan kasi nakagagawa siya ng pagkakasala. Kaya nagkakasalang tao kasi siya ay makasalanan. Hindi po siya makasalanan kaya po siya gumagawa ng kasalanan. Hindi po. Ang bulag po ba? Kaya hindi makakita kasi hindi siya makakita? Ulitin po natin. Ang bulag po ba? Kaya ba siya sinabing bulag ay hindi siya makakita? O di ba? Kasi yun po yung niya eh. Kaya siya naging bulag. Amen? So ganun din po tayo. Hindi nagkakasala ang isang tao dahil siya ay makasalanan. Siya ay makasalanan kaya siya nagkakasala. Amen? So ano po ang gamot sa pagkakasala? Ayusin ang pagiging makasalanan. Paano maayusin ang pagiging makasalanan? Kay Jesus. Madali po. Kaya niyo na po ba mag-share? Alam niyo po ang title ng pag-share niya, ano ba talaga ang tunay na problema? Sabihin mo lang sa kapatid mo, ano bang problema mo? Pakinggan mo siya. Alam mo ba ang totoong problema ay spiritual? At ano ba ang spiritual na problema? Kasalanan. Paano natin gagawin yung kasalanan? Ito na. ABC. Admit that you are sinner. Believe on the cross. Confess the Lordship of Jesus. Do it right now. Nakapag-share po tayo. Ano po ang tawag sa ating sharing method? Ano ang tunay na problema? Amen?
Lahat po ba ng tao may problema? Makikinig ba yung kakausapin nyo kapag share po natin ano ba ang problema mo? Kasi lahat tayo ay relate. Lahat tayo nakadanas ng problema. Maganda po ba yun? Simple po ba ang pagbabahagi? Kaya na po natin. Amen. Next, tingnan mo natin. Sabi po dyan, ang Greek word for sin ay dalawa nga po. Yung hamartia, yun po yung likas na pagkakasala. At yung hamartano, yun naman po yung pagkakasalang ginagawa. So, yan po, alam niyo po si Apostle Paul ay naging malinaw dito. Ang hamartia ay pangalan. Ano po ba yung mga pangalan? Yung mga proper nouns, di ba? Jollibee, pangalan po yan. Pero po yung hamartano, yan po ay verb, gawa. Yung pandiwa, lumalakad, kumakanta, yan po ay mga pandiwa, tama? So, yan po ay nabanggit yung hamartia sa Bible ng 39 times. Almost 78% ng Pauline epistle ay binanggit yung tunay na problema. Pero dito po, 13 times, 13% lang, almost sa Pauline epistle, na yung mga kasalanan ay nabanggit, yung mga nagagawang kasalanan. Pasensya na po yung tupo ko. Pwede pa? Okay. Kasi lahat po tayo nagugulo eh. Ano muna tayo? Zion. Okay. So, para po ibig sabihin, ang tunay na nire-resolvehan ni Pablo ay yung likas na pagkakasala kesa sa mga nagagawang kasalanan. Malinaw po? Yun po yung niya. Tingnan nyo ho, bibigyan ko kayo ng example. Paano po mag-correct si Pablo? Ipapakita niya kung sino na muna yung mga Kristiyano at sasabihin niya, kaya hindi nyo na dapat ginagawa ang mga bagay na yan. Amen? Ipinapakita nila yung pagkatao mo ngayon, nakaisa mo na si Kristo. Amen? Hindi po natin sasabihin kaya nangyayari sa iyo yan. Kasi makasalanan ka. Hindi na po ganon. Kaya po sila nagkakasala. Kasi makasalanan naman kasi sila. Pero sa Kristiyano po, hindi na po ganon ang orientation natin. Ang pag-uusap na po natin, alam mo sister, ikaw ay binanal na ng Panginoon. Ikaw ay niligtas na ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Hindi na dapat yan ang ginagawa mo. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng pagtutuwid natin ngayon. Masakit po ba pag sinabi natin, alam mo, brother, ang gwapo mo, dapat hindi ka nagpapapangit. Tama? Di ba mas maganda yung pakinggan? Hindi siya masakit. Alam mo, sister, dapat patulog ka ng 8 hours para hindi ka mukhang stress. Nauna mo na yung papuri bago ang paglulugmok. Di ba? Pero hindi po sa akin, alam mo brother, yung pagsisinungaling mo ay hindi tama. Ikaw ay may katwiran na sa Diyos. Ipakilala natin sino sila. Amen? Alam mo, may bibigyan po ako ng example. Ako po ay nagtatrabaho sa HSBC. Bawal ko pong sabihin niya, pero hindi naman nanonood yung mga boss ko eh. So, sa amin po, ang trabaho po namin ay parang pong bank teller. So, sasabihin po natin sa kanya. So, nakikinig ako sa kanya, nakausap po ako ng isang pare. Kasi po ang pangalan niya ay May Reverend. So akala ko ang unang pastor eh. Nagagalit siya, nagwawala siya sa call. Nagwawala siya, So alam niyo po, nung sinabi ko, kayo po ba ay isang pastor o isang pare? Nag-iba yung tono niya. Kanina na sumisigaw-sigaw siya nung sinabi ko na kung ano yung identity niya. Nagbago na yung kanyang tono. Alam niyo po, it hits me na kung meron tayong ginagawang crazy things, ang kailangan lang natin alalahanin kung sino na tayo kay Jesus ngayon. Hello? Hindi na tayo yung susigaw. Alam niyo po, yung revelation na po na ito, talaga po masungit ako. Inaamin ko po masungit ako. Pero dahil sa bagong identity ko sa Panginoon, hindi ako pwedeng maging masungit. Kasi hindi na ako yun. Amen? Minsan sinasabi ko na lang, kaya po minsan masakit yung dila ko kasi kinakagat ko po yung dila ko. Kapag I'm almost there na magagalit na ako, kinakagat ko na lang po. At sinasabi ko, sige na kuya. Minsan nakasakay po ako ng tricycle, ang sabi ko po ligtasin, dadalhin akong tabing bakod. Sabi ko, kuya, hindi po, ligtasin po tayo. Akala ko tabing bakod.
Ngayon, biniro ko na lang si Kuya pag sabi ko, Kuya, okay na ba? Dadali mo ba ako sa ligtasin? Opo, sir. Sa ligtasin tayo. Amen. Minsan alam niyo po, when you realize your identity in Christ, nababago po ang buhay natin. Hindi na tayo maghahangad. Kasi alam po natin pinuno na tayo. Kay Jesus, ako'y kumpleto na. Amen. Sabi po natin na ninyo, kay Jesus, ako'y kumpleto. Kaya nga po tayo gumagawa ng kanta para hindi nyo man po maalala yung mga sermon natin dito at preaching. Meron po kayong bakong awitin. Amen. Amen. So, ang mga New Life people ay hindi masungit. Amen. Tayo po ay palabati. Dati po hindi rin ako palabati. Pero sa apartment po namin, kasi po masasayahin ng mga tao, kailangan mong umiti. Amen. At nakakaganda naman talaga ng mood kapag tayo po yung umingiti. Amen. Kahit may bad news ka na, paglabas ko po doon, kailangan kong ngitian ko yung mga... At alam niyo po ba dahil po doon, magbubukas na yung Bible study natin doon soon. Kasi gusto ng mga tao doon. Hello? Amen? So, ganun lamang po. Nakikita niyo po, ano pong ating inaayos yung likas na pagkakasala, hindi po yung paggawa ng kasalanan. Kasi kapag naayos po yung likas na kasalanan ni Jesus, yung pati po yung kanilang pagkakasala ay maayos na. Amen? So, next slide po. Ang sabi po dyan, reform and transform. Ang reform po ay panandalian. Maaring meron po kayo mga narinig ngayon na mag-aayos ang isipan natin. Pero hindi po gusto natin ang reformation. Ang gusto po natin ay transformation. Pagbabago talaga. At makukuha natin yung pagbabago na yun kapag naayos po natin yung pinakaloob. Sabihin nga po natin, ako yung espiritu na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Ulitin mo natin, ako ay espiritu na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Tatanungin ko po kayo, ano po kayo? Amen! Woo! Amen, di ba? Hindi na natin sinasabing yung pag-iisip natin, na-identify mo na nasa ng problema, tama? May problema ka pa ba sa espiritu mo ngayon, tinanggap ko na si Jesus? Ano na po problema mo? Kaluluwa. Yung pag-iisip. Amen? Kaya nga po, ito po, mga misis, sa mga broadcast po natin, kahit mga mister, alam niyo po ang gagawin niyo kapag napakabait na asawa niyo, i-lay hands niyo po sa ulo at sabihin niyo, Lord, salamat at pinabait mo na ang aking asawa. At kapag natutulog naman, matabi ng bibig, dadak ng dadak, hawakan niyo ang labi. Pwede niya rin i-kiss. Asawa niya naman po yan eh. Kiss mo. Kiss mo muna, tapos i-lay hands mo ang bibig. Lord, kami pong dalawa, ayusin niyo ang aming pananalita. In Jesus' name, amen. Sama mo na yung sarili mo. Kasi hindi naman magiging madada yun kung hindi ka rin madada. Tama? So ano pong inaayos natin ang ating pag-iisip? Wala na tayong problema sa ating espiritu dahil tayo binago na. Pero kung yung mga nanonood po dito ay may problema pa sa espiritu, mamaya po mapapatanggap tayo. Amen. Next slide. Ang sabi po dito, ang world, para matanggap natin, kina-quantify po tayo na dapat yung behavior mo, bago ka maniwala, tsaka ka tatanggapin. Sino dito? Amin po tayo ha. Pangako nyo po, amin kayo. Okay. Sino po dito gustong kaibigan yung masasama ugali? Eh kahit po ako, tanongin nyo, hindi ko po sasabihin gusto ko. Kasi kailangan niya munang magsaayos ng kanyang pag-uugali, maniwala para ikaw ay tanggapin. Tama, mali? Ako correct din po ako dito. Lahat po tayo. Kasi nga kung hindi, para tanggapin siya sa isang community, kailangan umayos siya ng tama. Tama? Pero po ang gospel, kailangan mo munang maging kaisa ni Kristo, belong, tsaka ka maniwala, ngayon magbibehave ka. Amen? Yun yung pattern. Belong, believe, behave. Hindi po behave, believe, belong. Ulitin mo natin ha, sabihin po natin. Belong, believe, behave. Ulitin mo natin. Belong, believe, behave. Kailan ka magbibehave kapag nalaman mong ikaw ay belong? Ang tatanungin ko, belong po ba tayo sa pamilya ng Diyos? Yes. We are part of the family. Ang mundo po ba ay part ng family ng Diyos? Hindi. Hindi. Mahal sila ng Diyos pero they are not part of the family.
Kaya meron nga tayong katagang, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Huwag nyo natin sabihin kapag hindi pa sila tumanggap. Pag tumanggap sila, ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung hindi po, hindi po. Amen? Hallelujah. Talaga pong hallelujah. Amen. Next, tingnan po natin to. Pwede din natin sabing amazing grace, great faith, good works. Kapag na-encounter po natin ang biyaya ng Panginoon na si Jesus, magkakaroon po tayo ng dakilang pananampalataya. At yung ating dakilang pananampalataya ay magre-resulta ng mabubuting gawa. Amen? Alam niyo po, may testimony po ko. Yung church po natin, alam naman po natin ito, wala tayong lihim. We are, nanggaling tayo sa madaming division. Tama, mali. Ang dami. Marami tayong nakasama, umalis. Marami ding pagpapalit ng pangalan ng nangyari sa ating simbahan. Pero alam niyo po, nung nakita ko yung revelasyon ng Panginoon, bakit po tayo maaayos dahil sa salita niya at sa kanyang biyaya. Kaya nakita niyo po, nung nilunsad natin ang discipleship training, nakita natin yung pag-aayos ng Diyos sa ating simbahan. Amen? Magsisimula lagi tayo sa amazing grace. And amazing grace start when you encounter Jesus. At dito po ako magtatapos sa isang kwento. Basahin po natin itong kwentong ito. Bago po ang lahat, ang kwento pong ito ay tungkol kay Zacchaeus. Kilala niyo po si Zacchaeus? Amen? Si Zacchaeus po ay isang tax collector. Ano po ang mga tax collector? At papaliwanag ko po sa inyo, bakit galit na galit ang mga tao sa tax collector? Kasi po ang tax collector po, for example, ang quota po, di ba po ang BIR, may quota po yan ng kinukuhang buwis sa atin. Kunwari po, ang quota nila ay 10 million. Pero ang kanilang na-collect ay 11 million. Yung 1 million na yon mapupunta sa tax collector. Malaki po ba yun? Yes. Kaya alam niyo po mga tax collector, nung panahon ni Jesus, mayayaman. At si Zacchaeus po ay isang tax collector. Basahin mo natin ang kwento ni Zacchaeus. Ang sabi po dyan, may isang lalaki doon na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Nakita niyo po, hindi lamang siya basta tax collector o maniningil ng buwis. Siya ay pinuno. Ibig sabihin, parang siya yung bisor, may mga iba pang tax collector. Tignan niyo po yung cut. Kung 100% yung cut, sa kanya 100, sa mga galamay niya, porsyento lang. Tama, mali? Kaya talagang yung mga tao, galit kay Zacchaeus. Sabi niya, sinisikap niya makita kung sino si... Kasi that time, popular na si Jesus. Ngayon si Zacchaeus, narinig niya na, hoy, si Jesus pupunta dito. Ngayon si Zacchaeus, sabi niya, gusto ko nga makilala kung si Jesus. Kaya sabi niya, subalit, dahil sa dami ng tao, hindi niya ito makita sapagkat siya ay... Ang yabang-yabang mo, Zacchaeus. Pinuno ka pa naman. Eh, ikaw naman pala yung pandak. Nakikita niyo po, si Zacchaeus ay makasalanan. Si Zacchaeus ay merong hangganan. Kasi siya ay pandak. Hindi lahat ng bagay ay kaya niya kunin. Next verse. Ang sabi po dito, yan po ang sycamore tree. Pero balikan natin yan, Pastor. Basahin muna po natin. Kasi sabi po, sige po, isa pa. Sabi po dito, kaya, balik po tayo. Sige po, balik po tayo. Yan. Ngayon, dahil nga siya ay pandak, hindi niya makita si Jesus, umakyat siya sa sycamore fig tree. Sycamore fig tree. Yan po yung tsura niya. Hindi yan mataas talaga, mababa pa yan. At dyan umakyat si Zacchaeus. Kasi siya ay isang pandak. So, hindi niya kaya makita. Ngayon, ang sycamore po sa Greek, sino po dito naniniwala? Lahat ng mga salita sa Bible may ibig sabihin. At hindi po nilagay doon ng baliwala lamang. Amen? Ang sycamore po dyan, syempre po, yan po ay sycamore tree. Pero yan po talaga sa, ang root po, word ng sycamore, next slide po tayo, ay sycamondeo, na ang ibig sabihin po ay manlalamang, tagakuha ng pera. Yun ho yun. Ibig sabihin, si Zacchaeus mismo, pinatunayan niya kung ano ang kanyang pagkatao. Nung gusto niyang makita si Jesus, siya ay manlalamang, tama? Siya ay
mangingikil. Pwede rin natin sabihin na siya ay magnanakaw. Tama, mali? Yes, di ba? Pero yung fig tree po dyan, alam niyo po yung fig tree, pinag-aralan na natin yan. Ano ang unang gamit ng fig tree para takpan ang kahubaran ni Adan at Eva? Tama? Di ba sinulsi po nila yon, ginawa po nila yun para sila ay takpan. Yun po ay man's effort. Amen? Alam niyo po ba ang mga makakasalanan o may likas na kasalanan, kahit anong gawin nila, they will never satisfy the desire of their hearts. Amen? Tingnan niyo yung mayayaman. Anong problema ng mayayaman? Hindi dahil nasa kanila lahat. Alam niyo po ang problema nila? Kapayapaan. Walang kapayapaan ang isip nila. Bakit? It's either ano ang gagawin ko para masustain ko yung yaman ko, or paano ko poprotektahan ang aking kayamanan. Diba? Ang walang pera, ano naman ang problema niyan? Diba? Paano naman ako magkakaroon ng pera? Paano ko mababayaran ng mga utang? Right? Yun po yun, man's effort. Kaya po, next verse, sabi po dito, kaya patakbo siyang nauna at umakyat sa puno ng sikomoro. Umakyat siya kung ano ang pagkatao niya at ipinakita niya yung effort niya para makita si Jesus. Sapagkat si Jesus ay malapit ng dumaan doon. Pagdating ni Jesus sa tapat niyon, tumingala siya at sinabi kay Sakeo, Sakeo, dalian mo! Bumaba ka sapagkat ngayon kailangan kong tumuloy sa inyong bahay. Yung makasalanan na umakyat sa taas ng sikomoro, pinababala ng personalidad ng biyaya at sinasabi niya, ibaba mo ang sarili mo sapagkat ako'y gustong manahan sa iyo. Hello? Diba po, belonging, believing, behaving. Pumasok muna. And next verse, ano pong sabi po dyan? Kaya't nagbadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang pinatuloy si Jesus sa kanyang bahay. Kaya alam niyo po, napaka-importante na kapag na-encounter na po natin ng tao sa paligid natin, tayo po, kinakausap ko po kayo, kailangan po makita niyo yung design sa kanilang puso na tanggapin si Jesus. Hello? Kasi mababaliwala yung gusto nating iparating kung hindi niya naman po gusto. Amen? Pero si Sakeo, gusto niya po bang papasukin si Jesus sa buhay niya? Yes. Amen. Verse 7, ang lahat ng nakakita nito ay nagsimulang magbulong-bulungan. Pumasok siya upang maging paumanin sa bahay ng isa. Bakit po nagbulong-bulungan yung mga tao? Kasi noong unang panahon, bawal pong makiisa yung mga taong matutuwid sa mga kasalanan. At kapag ikaw ay nakisama sa mga kasalanan, they identify you na katulad nila. Kaya po nagbulong-bulungan sila. Pero ano po nangyari sa encounter? Amen? Ano pong nangyari kay Sakeo nung na-encounter niya yung personification ng grace na si Jesus? Amen? Ang sabi po dito, tumayo si Sakeo at sinabi sa Panginoon, Panginoon, masdan po ninyo, ibibigay ko sa mahihirap ang kalahati ng aking pag-aari. Meron po bang pagbabagong nagaganap? Mula sa magnanakaw na tax collector, nagbibigay na siya. Alam niyo po, eto po, kung ngayon nahihirapan po kayo magbigay sa Panginoon, hear and see more of Jesus. Amen? Sapagkat habang napapakinggan nyo yung mensahe patungkol kay Jesus, hindi pa pwedeng hindi ka magbibigay. Hello? Hindi lamang po ito usapin ng pera. Maaaring wala kang pera ngayon, pero meron kang talento at oras. Ibibigay mo yun sa Panginoon. Amen? Ang sabi po doon, at kung meron man akong dinaya, hindi pa rin talaga transform ang isip ni Sakeo. Kasi alam niya naman may dinaya siya, tama mali. Pero, sabi niya, kung meron man, sabi niya, ibabalik ko iyon ng 4 na ulit. Hindi po ba ito amazing? Amazing po yung pagbabago. At nabago po ba siya ng kanyang effort? No. Nabago siya nung pinapasok niya si Jesus. Amen? Nung pinapasok siya ni Jesus, nabago ang kanyang buhay. At yun po yung gusto natin. Mawawala yung likas na kasalanan at makagagawa ng mabubuting gawa kapag pinapasok natin si Jesus sa ating buhay. Amen? So, ang sabi po dito, may 3 uri lamang po ng pagbabago na sinabi sa Bible. Number 1, yung espiritu natin kapag yan ay na-born again, meron po tayong tinatawag na regeneration.
Ito po ba'y mabilisan na pagbabago? Yes. Kapag tumanggap ka, binago na ng Panginoon yung ating espiritu. Pero yung pag-uugali mo ba'y nababago? Hindi pa. Unti-unti yan. Pangalawa, ang dapat nating ayusin is yung ating kaluluwa at meron tayong sanctification. At ito po ay proseso. Next week, pag-uusapan po natin yan. At panghuli po, pag tayo po ay na-rapture na, magkakaroon po tayo ng glorification. Kaya po yung mga ano-ano natin sa katawan, kapag glorify na tayo ng Panginoon, aayusin niya ng Diyos. Yun din po ay instant. Amen? Ano po ang una natin dapat ayusin? Espiritu. Susunod ang ating kaluluwa. Pangatlo, si Jesus na yung magbabago ng ating katawan. Amen. May mga natutunan po ba kayo ngayon? Pero mas mahalaga, meron tayong baon at ang ating big idea. Amen. Sa hapon nito, ang sabi po lang, big idea, in Christ, we are changed by knowing our identity with Him. Sa Tagalog, kay Kristo, tayo ay nababago sa pagkakaalam ng ating pagkatao kay Kristo. Ano po ang iyong pagkatao kay Kristo? Ikaw ay binanal na. Ikaw ay matuwid na. Ikaw ay pinagpala, binanal, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Amen? Yan ang ating deklarasyon. Because that is your identity. Amen? Binago na tayo ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Lahat ng mga ang pinago ng Panginoon. Alam ko po, kung kayo po na naririto ay tumanggap na sa Panginoon, ang ating pong gawain ay napapanood o nabobroadcast po natin sa Facebook at YouTube. Ayan po natin na baka may mga nakapanood nito na nangangailangan ng tunay na pagtanggap upang masolusyonan ang tunay na problema. At ang problema pong iyon ay ang kasalanan. Amen. Tayo po ay mananalangin ng pagtanggap. Tayo po na mga nakatanggap na, mangyari po na sumunod pa rin po tayo upang maalalayan po natin sila dito sa bagong buhay na gusto nila. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat ako dahil narinig ko ang salita na ang tunay na problema ay kasalanan. Sa oras pong ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ang aking maging Panginoon. Pinaniniwalaan ko na ang tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo ay para sa akin at upang alisin ang aking kasalanan. Sa oras na ito, salamat po sapagkat isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ako ay kabilang na sa iyong pamilya. Pangunahan mo po ang aking desisyon, ang aking pananalita, kilos at gawa mula sa oras na ito at sa mga susunod pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Lord, salamat po for a wonderful, maaring recap po ito, review sa bawat isa. Ngunit mas pinalinaw niyo po sa amin yung parte po namin sa mundong gagalawan po namin at ginagalawan po namin na ano ba talaga ang tunay na problema upang makita namin ang tunay na pagbabago at nakita po namin na ang tunay na problema ay kasalanan. Ngunit ang solusyon kay Kristo, malalaman namin ang tunay na pagbabago kapag nalaman po namin ang tunay naming pagkatao mula sa aming tinanggap sa iyong tinapos na gawa, Jesus. Maraming pong salamat sapagkat ang mga napakinggan po namin ngayon ay hindi po ito papasok sa aming tenga at lalabas sa kabila naming tenga. Ito po ay magre-revolutionize on how works and how things works in our lives. And I pray sa bawat New Life people na naririto, magsimula silang mangaral mula sa kanilang mga labi at kung ano ang natutunan namin dito, ganun din po namin kasimpleng ibabahagi sa ibang tao na nangangailangan. At kami naman po, tulungan niyo rin kami sa pag-aayos ng aming mga buhay, sa aming pananalita, sa kilos at gawa, O Diyos, upang makita at mapapurihan ang dakilang Diyos na nagligtas sa aming mga buhay. Maraming